gamot, yung pangpatulog, Lucitin, at saka, ilan din yung resita sa kanila. Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan at ayun, nandito tayo muli at tatahakin natin yung lugar na yun. And let's go. Mga kalingap mga kababayan, ay start tayo sa ating paglalakbay. Sa oras na to ay 11:30 AM, no? So may mga kasama tayo kasi medyo tong lugar na to, no? Mga kalingap mga kababayan. So ito po yung ito yung papunta kila Nanay Filipa. Yan, yung kalsada na yan po yung papunta doon. Dito na tayo, mga kalingap, mga kababayan, sa bahay ni Nanay Filipa. At meron tayong nakita na kakaiba po dito, no? So dito tayo. Nay! Kumusta, Nay? Kumusta ikaw? Kumusta? Oh, ano yung kwintas mo na, Nay? Hospital ba yan? Hindi, yung po alang tutubog. Yung nag-isap ko, tinanglak ko na ito. Dahil sa naghihirap ka, dapat sinanla mo na yung sanla. Ay, hindi naman nagpinatanggap. Nanay. Yan, so, asan po siya, no? Doon, sa nagduduyan na yun, no? Saan? Ay, yung sa likod. So, puntahan po natin. Anong pangalan ni ate? Ano pangalan? Ano pangalan ni ate? Hindi alam. Nanay Filipa! Dito ka po muna. Kwentuhan tayo. Yan. Ano po pangalan ni ate? Ha? Jocelyn. Jocelyn. Kumusta si ate Jocelyn? Kumusta ikaw? Kumain ka na? Hindi pa? Gusto mo ng prutas? Nay, may bibigay ako kay ate Jocelyn. Pakainin natin, nanay, ha? Dapat Jocelyn, makipagkwentuhan ka. Magkwentuhan tayo. Hindi po, Huwag kang mahiya sa akin. Okay, ate Jocelyn? Huwag kang mahiya sa akin. Buti nagbisa, nanay. Nandito siya. Sinumpong nga kagabi. Sinumpong na. Sinumpong lang gamot. Ngayon, hindi ako pinatulog magdamag. Bakit? Kasi sige baba niya. Tapos, sige kuha niya ng tubig, inom. Inom na tubig. Sige dura. Sabi Galit ko, yung mga aso sa akin, nanay, ha? Meron akong dala dito, nanay. Yan. Hugasan mo, nanay. Lagay mo sa plato, nanay. Paglihugas, nanay. Kainin natin si ate Jocelyn. Ito na po yung binili natin na obas, ano? Yan, Atinday PB. Salamat po na marami. ka dito alayo. Sige lang po, nanay. Ito po ay obas na... Gusto mo ito, ate? Kain ka nito, ha? Prutas ito para sa'yo, ha? Bigay ni Atinday PB. Ha? So, nanay, yung kalati, nanay, hugasan mo, nanay. Pag-hugas, nanay, tapos lagyan mo ng, nanay, yung ilagay mo po sa plato, nanay, ha? Yan, pakibalik mo po dito, nanay, ha? Yan. Opo, hugasan. So, yun po, no?
Pinahugasan natin yung ubas kay nanay para makain ni Ate Jocelyn. Nay? Ano po, nanay? Kumain na kayo, nanay? Ay, naglalmasal lang kami. Kami yung lagyan ko nito. Plato, nanay. Pa kayo plato. So, yun po no, mga kalingap, mga kaibigan, na yun nga sinasabi ko dito, yung kanilang tirahan po, no? Ayan, maliliit po yung haligi at sama-sama. So, nakahilig po yan, ano? So, tama nga naman yung kwento na nanay. Sinong- Pa. Kung na naman yung kagabi, hindi ako Hindi ka pinatulog. na naman pinatulog. So, ano yung mga gamot niya na iniinom, nanay? Ang iniinom niya ng gamot, yung pangpatulog, Lucipin, at saka, inagyan yung resita sa kanila. So, yun si Ate Jocelyn, nanay, napatsikap niyo pa na yan? Napatsikap niyo naman yan? Pinasikap ko yan sa mental. Matagal kaming balik-balik nung doon pa kami sa Maynila. Kasi doon kami sa Maynila, ay yung nagkirsikir ako sa sa Palmeiras ngayon, siguro. Naiya ako sa mga kapitbahay. Sabi ko, nagpaalam ako doon sa madam ko na uwi na lang akong probinsya. Dahil inaaway niya yung mga kapitbahay. So, ibig sabihin, kasama mo ito si Ate Glinda, ano ba pangalan? Ate Jocelyn noon, nung sa Oo, Manila ka. Kasama ko yan. Kaya lang, nung na, siyempre, sabi ko sa amo ko, ako, Arlen, uwi na lang akong probinsya dahil nga, ito yung problema ko si Jocelyn. Magkaroon akong kaaway doon. Tapos bumayag siya, nagdarkila siya ng pauwi dito. Ay, nag-arkila pa ng sasakyan. Ang van. Ng van para umuwi ka para dito. umuwi ako Dito tayo, nanay, magkwentuhan sa katabi ni Ate Jocelyn. Ate, kain ka, ate. Oh, kain ka. Kain ikaw. Sige, kain. Pakainin mo, nanay. Kuha na. Pakainin mo, nanay. Sige, nanay. Pakainin Hindi, siya na lang magkuhan. Ikaw magbigay, nanay. Yan, kain ka, ha? Yan. Ayun. So, nung time na yun, nanay, na umuwi kayo dito, nakasama si Ate Jocelyn, saan na kayo tumira noon? Doon sa Ugod, doon kami nakatira. Ngayon, Sa Ugod na kayo tumira. Ano yung tinirahan nyo doon? yung kubo-kubo din ganito. Tapos nakikiusap ako sa kakilala ko, makitira kami. Okay. Pinatira naman kami. Tapos nung na, dumating ang kapatid ko, hindi, kadula daw nag-alaga nitong ikaw ako na lang mag-caretaker. Ikaw na lang mag-caretaker Oo. ng itong lugar na to. Itong lugar na ito. Ngayon, hindi, wala naman pinuprodukto tingnan mo. Wala naman kami nakukuha ng bungang nyug. Yun ang inaasa namin. Tapos, siyempre, ako, hindi naman ako makaakyat. Nagsusuol din ako sa, nagkukuha rin ako Kain sa, ka, nanay. Kain ka. hindi, Hindi, kain ka, nanay. Kuha ka. nagkukuha rin ako sa, sa kung ang mag-akyat yan, magkupras. Tapos, siyempre, ate, gusto mo naman na natitira pang bili namin bigas. Tapos, yun nga, yung mabuti ka mo, nakapasok ako sa, sa gobyernong social pension. Oo. Yung 3,000 ng tatlong buwan. Yun na nakakasukuan sa amin. Dahil pag nagdating yun, nagbibili lang akong kalating kaban. Nabigas. Oo. Hindi matagal-tagal na sa amin. Kasi kayong dalawa lang Kami dalawa ate. lang. Kaya yun, ang kuan. Ngayon, wala talaga na po produkto. Wala naman, yung dinadala namin itong koprat, ayaw magpautang dahil wala daw bunga. Oo. So, doon sa, kumbaga, pinagbibinta nyo ng kopra, kung may bunga yung pwede sana kayo mangutang. Oo, makuha siya magpautang. Pero pag walang bunga, parang ayaw para pautang. Dahil wala, siyempre, yung punan daw nila, naaatraso. Yes, tama naman Kaya po. sabi, magpautang man, yung mga kurkaunti lang. Yun Tama. ang sabi niya. Kaya naiya naman ako magpapangutang dahil ni babayad ko. Tama po yun. So, yun nga, dahil sa gano'n ang sitwasyon,
yung hirap ninyo dito ay talagang grabe. Grabe ang hirap namin. So maliban dito sa nyug, nanay, ano pa yung napoprodukto ninyo sa lupa na to? Wala na, ito lang yung wala naman ibang mapuprodukte dito. Wala naman abak ang magkuhan ng kuhan. Tapos, nagtatanim-tanim na kami ng mga kamuting kahoy, kung ano, binabagyo, wala rin. Wala rin. Grabe, no? Kaya sabi ko, sobrang hirap. Sabi ko, naisip ko rin, sabi ko, mabuti pa nung doon ako sa amo ko, hindi ako nag-iirap dahil pinapadalan ako. Tapos nag-i-extra pa ako sa mga kapitbahay maglaba. Nakakaipon-ipon akong pera. Pero dito wala talagang trabaho. Unang-una dito, nanay, malalayo ang mga kapitbahay. Malalayo. O, paano ka kahit paano makapag-sideline, maglaba-laba man lang? Hindi naman nagpapalaban dito, hindi katulad sa Maynila. Na yung mga teacher, hindi na sila nakalaba. Ayan ang pinoproblema ko. Si Ate Jocelyn. Kung paano yan magagaling. Pa-check up ka namin. Pa-check up ka daw para makainom ka ng gamot. Tapos, kain ka ng kain. Bawal na sa kanya ang kape. Bawal nga ang kape. Sinabi sa atin sa mental. Kasi noong ipinasok ko siya sa mental, bawal ang kape niyan. Yun ang gusto-gusto niya. Bawal po yun, nanay. Bawal. Kaya dahil hindi siya nakakatulog. Pero kung nakainom siyang gamot, masarap ang tulog. Oo. Yan ang maganda talaga makainom. Ang kuha niyan doon, ang gamot niyan sa mental. 3, may injection, may sa utak, may... Ewan ko, nung umuwi kami dito, medyo magaling-galing siya. Hindi ko na pag-iintinding magbiling gamot. Ayan, naglala. Siyempre po, nanay, yung gamot, kailangan ma-maintain kasi niya. Oo nga, sabi kung minsan, naka-schedule kami doon sa mental. Sabi nga, ayaw ito magbalik. Sabi, ayaw ko na magpagamot. Sinasabi niya rin na ayaw na magpagamot. Sinasabi, hindi kami pumunta. Sinisisi ako ng doktora. Sabi na, tingnan mo nga. Pag oras na schedule, hindi kayo pumapasok. Kaya ikaw rin nairapan. Sabi sa atin. Ito lang. Para sa'yo yan. Ikaw, nanay, kumaka na. Sige. Sabi ko, kumaka. Yung meron pa. Pero hindi pa talaga sinubo ni nanay. Kain ka, nanay. Kain ka lang, Ate Jocelyn, ha? Mabuti narating kayo dito ang layo-layo. Okay lang po yun, nanay. Yung una nga, nalayuan ako eh. Pero ngayon pangalawa na, sabi ko, malapit pala. Malapit din kung may pera kang magbayad ka ng sasakyan. Pero pag walang pera, naglalakad ako papuntang bayan. Grabe. Ay, nilalakad mo yun, nanay. Ang layo. Nilalakad ko kung mayroon na awa sa akin na motor. Kaya na nanay, sabi ko, wag na dahil nakatayo, wala akong pera. Pinapasakay talaga ako. Grabe, ang layo nito na papunta ng bayan. Grabe naman yan. Sinasakay, linalakad ko talaga yan. Siyempre wala akong magawa, walang pera. So ano naman ang ginagawa mo yun, nanay, pag pumupunta ka ng bayan? Kung may pera ako, nagbibili ako ng kung ano ang kailangan sa bahay. Yung asukal. Kung minsan, bibili ako yung pang saug-saug na mga tuyo-tuyo. O yun. So yun ang kailangan mo dito, nanay, yung mga pangsahog-sahog, tinapa, tuyo, ganyan. Tapos yung mga ricado. Oo, kasi problema, bundok. Hindi man to bundok, mga kalingap, mga kababayan, ito ay patag. Patag pa rin ito, hindi man gaano kahirap, kumbaga, pero malayo po, no? Malayo. Ito, bundok, hindi katulad ng iba, maakyat ka pang bundok. Opo. Diyan sa likod, may nakatira, nag-aakyat pa silang bundok. Bundok. So kain ka lang, Ate Jocelyn. Sige lang, kain ka lang. So mga kalingap, mga kababayan, nakita po ninyo si Ate Jocelyn, kumain. So yun po ang dito siguro, mga kalingap, mga kaibigan, yung pagkain talaga. Isa yun sa pagkain na masuportahan natin ang mga kagaya nito. No? Yung dito, nanay, talagang ang bawal dito kay Ate Jocelyn yung kape po. Bawal talaga, sinabi sa akin ng doktora. Bawal talaga ang kape niyan. Kung mari po, huwag niyo po painumin ng kape. Kung minsan, kung may pera ako, bumibili akong gatas, yun, iniinom niya. Kaya lang, kung minsan sabi, lagyan mong kape. Sinasabi niya mismo.
Huwag ka mag-inom ng kape. Gatas lang inumin mo, ha? Gatas lang inumin mo. O, sige, kain ka lang. Oo, kain ka lang. Para sa'yo yan. Kaya para sa'yo, regalo sa'yo. Kasi gusto namin na gumaling ikaw, ha? Ate Jocelyn, Ay, gusto sige, namin na dura gumaling niya. ikaw, ha? Tapos, Nagdudura siya. ewan ko kung anong sakit nito. Ang tagal-tagal na. Para albularyo ko na. Yung sa mental, nagastusan din ako dahil siyempre may trabaho ako doon. Ipapadala na ko nung caretaker ako. Pinapadala na ako, nag-i-extra pa ako. O kaya na ko, sustentuhan ko siya ng pagpunta-punta sa mental. So nung nanay, ito ba si Ate Jocelyn, hindi ba nakagat ng aso, pusa, ganun? Wala ba siyang karanasan na ganun? Nakagat daw itong aso. So, kung nakagat siya ng aso, meron po bang ano ba yung sign na nagpapatotoo na siya ba ay nakagat ng aso? Sabi na, nag-aaral sila, may asong tupa, ginanong niya daw, kinagat niya dito. Pina-injeksyonan ko naman yan, isang beses lang. Ano ang sabi naman doon sa nag-injeksyon nanay? Yung in-inject. So, nag-injeksyon ng para sa Wala naman, basta in-injeksyonan anti-rabies. anti-rabies? At saka yung anti-tetano. Pero isang beses. So, tandaan niyo pa po nanay kung kailan pa nangyari yung gano'n na nakagat siya. Ay, matagal na, nag-iedad pa lang yung 14. Nag-edad 14. So, di ba sabi niyo nakapag-aral siya ng... Nakapag-aral din siya siya. ng anong grade po noon? Grade 3. Grade 3. So, ilang taon siya nung grade 3? 7. So, 10 years. Oo, tapos yun na nga, pinapaaral ko yan. Tapos nung matagal na, hindi po mapasok sa eskwelahan. May lula-lula daw doon. Doon siya nagpupunta. Ngayon, nung nalaman ko, tinulatan ako ng teacher. Buwatan niya nung pina-enroll mo, hindi pumapasok. Kaya sabi ko, saan kayo nagpupunta? Araw-araw naman pinapapasok ko pa. Ipapasok ko kita. Ay, hindi na siya nag-aral. Ayun na, nung sige ng kulong niya, ang umpisa niyan, hindi pa naman niyang ganyan. May kapatid itong namatay, pinalo-palo siya. So, nung pinalo siya noon, mga ilang taon siya nung mga... Mga puti na. 14 anyos na. So, yun nga, yung pagkakagat ng aso sa kanya. Kaya sabi ko, uwi na lang ako sa probinsya dahil dito ako inanak.